sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen and amen. Maganda, pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa lahat. Once again, welcome po tayo dito sa ating midweek service. Amen, amen, amen. Kung kayo po ay ready na, hindi ko na po patatagalin ito. Ako po kasi excited na ma-share ko po ito sa inyo, ang ating message for tonight. So, kung ready na po, let us pray po. Let us bow our head po. Magbawal po muna tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Invite po natin siya sa ating middle. Dito sa gitna natin, invite po natin ang alaong panahayas. Hallelujah. Holy Spirit, come. Malapuli kilala ayas. Tuli kalililiiyat. Hallelujah, hallelujah. Father God, nandito po kaming muli, O Lord God, para sama-sama kaming mag-aaral o magnanamnam ng iyong salita, O Lord God. Please come, Jesus. Come, Holy Spirit na. Dito po sa gitna namin, ikaw po ang pumagitna, O Lord God. Humingi po ako ng paglilinis, O Lord God. Paglilinis sa buo, O Lord God. Pour out the holy blood of Jesus, O Lord God, para maging malinis po kami. Lahat po kami, O Lord God, hindi lang po ang iyong servants, O Lord God, kundi lahat po kami, lahat po ng makikinig o lahat po ng nanonood ngayon ng gabing ito, O Lord God. Humingi po ako ng paglilinis sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Lord God. Ano man po ang behind this, O Lord God, na ang focus lang po namin ngayon is to listen, to hear your voice, na marinig namin ang iyong boses at makinig lang po ng iyong message sa gabing ito, O Lord God. Itinataas ko po ito lahat sa iyo. Give us a good ears, O Lord God, spiritual hearing na marinig namin ang boses mo, Father God, sa gabing ito. Napaka-importante po nitong message mo, O Lord God, na aming nininayin, O Lord God, at pagsasaluhan sa gabing ito. We're inviting you, Holy Spirit, lead us, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God. Ang lahat pong ito itinataas ko po sa iyo, O Lord God, pati na po yung message mo, O Lord God. Lay hands, sumuli kalaayas. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Well, ang ating pong title sa gabing ito is Covenant. God's Covenant, ang title po natin. Alam niyo po ba ang covenant? Ang God's covenant, kasunduan. Marami pong ibig sabihin ang covenant, no? Sa Bible po, marami rin pong ibig sabihin, no? Ang ibig pong sabihin ng covenant ay promise, kasunduan, agreement, o guarantee. Wow, guarantee. May guarantee tayo kay Lord. May agreement po tayo kay Lord. At meron din po tayong tipan sa Tagalog po ng covenant. Hallelujah, amen. Well, ang God's covenant po ay isang sagrado, napakahalaga, kasunduan, pangako, promises ng Diyos sa ating lahat na kanyang nilikha. Amen, amen. Ang covenant po ay is a relationship, like a personal, intimate relationship po natin kay Lord.
God covenant is like para pong invitation, inviting us ng mas malalim na relasyon sa ating lahat. Ini-invite po tayo ng Lord na magkaroon tayo ng more and more and more deeper na relationship sa Kanya. Amen po. Amen. Okay. Ang gusto ng pulang God want us, ang gusto po ng Diyos sa ating lahat na Kanyang nilikha ay mag-trust. I-trust po natin siya. Have a deep, deep, deep relationship with Him. Yan po. Para ma-experience po natin ang Kanyang pagmamahal, ang fullness love ng Diyos sa atin, sa Kanyang mga minamahal. Ang love niya po sa atin. God gave Himself for us. Inalagaan po tayo ng Diyos. Ibinigay niya po sa atin yung perfect love na everlasting love na ibinigay ng Diyos sa atin. At ibinigay niya rin po sa atin ang kanyang buktong na anak na si Jesus, si Jesus, na para lalong mapagtibay ang ating relasyon sa Abba Father natin. Ang God Covenant po ay most important theme sa Bible. From Old Testament to the New Testament po. God Covenant ay isang susi, it's a key ng God's redemptive plan ng Diyos to restore us, humanity. Ang covenant po ay ang ating relationship sa Kanya. May bibigay po ako isang example ng sa mag-asawa po. Na mag-asawa na lang po ang i-example ko. Pero marami pong mga example dito. Pero mas I think na ang pag-asawa po, 'di ba pag kinakasal po ang isang tao, meron po silang agreement. Agreement na merong kasulatan na sinasabi ng nagkakasal sa kanila ng pastor na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Amen po. May kasunduan, may tipan, po, may covenant. Sa hirap daw at sa ginhawa, ang mag-asawa ay magsasama. Hindi lang po puro ginhawa. Na pagdating sa hirap, napapagod na, ayaw na. Pero pag tayo po, pag-aasawa natin, po, may covenant po tayo na kasama natin ng Diyos. 3 po yan. Yan. Ikaw, asawa, sa gitna ang Diyos. Okay po, gano'n ano? Okay. Parang tinitirintas yung buhok mo. Ginaganon 3. Di ba po pag 3 na is mahigpit na talagang ang sabi nga po is mas matatag tayo pag nasa gitna natin ang Diyos. Amen. Amen po. So sa pag-asawa po, hindi lang po sa sarap o sa ginhawa, pati po sa hirap, kailangan magkasama rin po tayo. Kasi may covenant po yan, may pagsasama po yan, pinagsama po tayo ng Diyos. Amen po. Ngayon po, nung ako po, example ko, sarili ko, no, ikinasal po ako, no, ang nakipag-covenant po, pagkatapos ng kasal namin, ang kapatid ko pong si Lilith. Gusto niyo po marinig kung ano sinabi ng kapatid ko na nakipagkasundo po siya sa kanyang kuya. Alam niyo po kung ano sabi niya? Kuya Jeff, now you get married already. You married, may covenant ako sa iyo. Ang tanong ng kanyang kuya, what is it? Ano yung covenant mo sa akin? Sabi niya, no return, no exchange ang ate ko, ha? Huwag mo ibabalik ang ate ko. Kahit ano mangyari, huwag mo siya ibabalik. At huwag mo siya papalitan. Natawa lang po ang aking asawa dahil nagulat po siya doon sa covenant na yan.
yung yun daw po ang kasunduan nilang maghipag. But to God be the glory. This month po, 25 years na po kaming kasal. Anniversary po namin itong month na to. 25 years anniversary na po namin. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Magkasama, kahirap at ginhawa, magkasama ang naglilingkod sa Kanya. Amen po. Amen. Well, balik po tayo sa ating lesson. Sa ating pong lesson sa gabing ito, kaya nga po nang sabi ko, ang title po is God's Covenant. Basahin po natin ang Deuteronomy. Sa Old Testament po tayo ngayon. Deuteronomy 29 verse 9. Ang sabi po, sabay-sabay po natin basahin na ang sabi, carefully follow the terms of this covenant. No? Carefully follow the terms of this covenant so that you might prosper in everything you do. Ang sabi po sa Tagalog, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng tipang ito upang mapabuti kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Hallelujah. Lord, thank you po sa mensahe mo. Sa message mo, Father God. Thank you so much, so Lord God. Ready na namuon tayo. Hallelujah. Ready na po kami, Lord, na namnamin, pag-aralan, sa puso o sa isip namin ang iyong salita. Thank you, Father God, sa message mo, sa mensahe na aming binasa. Ang introduction po natin dito, ayon sa binasa natin, 3 po yun. How to follow, paano sundin, God's promises, at walk on it. Mag-start po tayo sa how to follow. Ang sabi po sa binasa nga po natin, carefully follow. Sundin o sumunod na ayon sa kasunduan na kapag daw po tayo'y sumunod ay magiging mas maayos ang ating mga pamumuhay. Amen. Dahil po sa ating pagsunod sa Diyos, as a believer na ang ating pagsunod ay mayroong magandang kahinatnan. Amen po. Talagang pag tayo po ay sumunod sa Diyos, napakaganda po ng kahinatnan. Napakaganda po ng ating lalakaran at walang problema. Magkaroon man po, pero pag tayo po talaga ay completely surrender at sumunod sa Diyos, we follow Him. Talaga pong He will guide us. He will protect us. Na siya po ang mag-guide sa atin na sa pagsunod po natin, bibigyan niya po tayo, i-guide niya tayo, ililid niya po tayo sa ating daraanan. And if we obey fully daw po, and follow God's covenant, then we can receive the secret of God's treasure. Kung tayo po ay magiging obedient to follow Him as our Lord and Savior, hallelujah, our gratitude of thanksgiving is an essential element in our relationship with Him. A unique po, kakaiba, relasyon, intimacy, walking in His righteous way. Amen, amen. Napakasarap po. Dahil tayo po ay chosen, pinili ng Diyos sa lahat ng mga tao dito sa mundong ito. Tayo po ay napaka-blessed. We are so blessed po. Ang sabi po sa Deuteronomy 7:6, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth
to be His people, His treasure possession. Amen and amen. Wow! Sa paningin ng Diyos, tayo daw po ay holy, hallelujah, na pinili, pinakamahalaga sa Kanya. Hallelujah, amen, amen. Pinili po tayo ng Diyos. Tayo po pinamahalaga para sa Kanya. Na hindi pa po tayo ipinanganganak, alam na po ng Diyos kung ano ang plano niya sa atin. Pinili niya na po tayo. Amen po? Amen. Ang promise po ni Lord, dito na po tayo sa second. Sa promise po tayo, God's promise is a life and abundant blessing. Dumadaksa, umuulan. Binubuksan ni Lord ang heaven para ibaba ang blessing niya sa ating lahat. Pag tayo po ay sumunod and being obedient sa Kanya. Amen po. Ang promise po, no? Ang promise po sa atin ng Diyos, sa ating pakikipag-isa, participating sa God's covenant for being chosen people, we have a lot of opportunity to expect His promises of blessing. Not only for us, hindi lang po para sa atin ang mga promise na yun at ang mga blessing na yun, but for all, for everyone, for our family too. Amen. Hallelujah. Para din daw po sa ating mga pamilya. Ang sabi po, nasa Deuteronomy po tayo. Deuteronomy 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who loves Him and keep His command. Amen and amen po. Napakasarap namnamin po. No? We know na ang ating Diyos ay tapat. Alam po natin lahat yan. Yung mga nakaranas na po ng mga blessing, ng mga miracle na galing, yung mga promise ni Lord na ibinigay na po sa atin, na natanggap na po natin. Sometimes hindi po natin napapansin na ang blessing na po palang yun ay galing kay Lord. Sometimes hindi po natin naalala, but ang promise po ni Lord sa atin ay hindi napuputol o hindi nagbabago kapag po tayo ay sumunod sa kanyang tipan, sa kanyang covenant. Ang pagmamahal po ng ating Diyos sa ating lahat ay tunay, totoo, at dakila at tapat. Amen po. Amen. Wow, galing ano. Ang sarap namin ng salita ng Diyos na yung pakikipag-ugnayan po natin sa Kanya, yung pagsunod po natin sa Kanya, napakasarap. Mga kapatid, isipin po natin lahat. No? Namnamin po natin na kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, naalala niyo po yung verse sa Psalm, sa awit na 124. If, ang sabi, kung wala ang Diyos sa mga buhay natin, ano na po tayo? Ako po sa buhay ko, siguro po kung wala ang Diyos sa akin, wala po ako dito. Hindi ako nag-share ng word niya. Magulo pa rin po na nandun pa rin po sa kamunduhan, na worldly pa rin po ang pag-iisip, ang paningin. Hindi po heavenly ang pag-iisip. Yung parang whatsoever po. Pero ngayon po talagang to God be the glory talaga. Ang sarap mag-serve. Ang sarap humayo. Ang sarap yung magsabi na si Jesus,
is the only way, the truth, and the life. Ang sarap sabihin na God loves us. Yung kasunduan natin sa Diyos na talagang mahal tayo ng Diyos. Sa pagmamahal niya nga, sa Old Testament at sa New Testament, talagang hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. He loves us so much. Maging obedient lang po tayo at complete surrender, at ang kailangan lang po ng Diyos sa atin, ang hinihingi niya po sa atin lahat, ang ating puso. Puso po ng pagsunod. Puso po na surrender natin, na ibigay natin, na sumunod tayo sa tipan, sa covenant. Yun sa mga pinag-uutos ng Diyos sa atin. Not like us na, alam niyo po, parang istorya po yun eh. Habang binabasa po natin ang Bible. Nung binabasa ko po ang Joshua, isa, parang nananamnam ko yung lahat po sa verses sa Bible. Yung pag binabasa ko po, is yung ni isa-isa, ninanamnam ko, ano ang ibig sabihin, Lord? Kahit ilang beses nyo na pong basahin, iba-ibang meaning ang ibinababa ng Diyos. So, connection po, relationship, deep relationship, intimacy, ang hinihingi po ng Diyos sa atin. Para maintindihan po natin ang mensahe niya. Kasi, binibigay niya po ang mensahe niya sa Bible. Kapag nagpe-pray po tayo, bibigay niya ang mensahe niya, ang kasagutan niya. Sa Bible din po. So mga kapatid, let us walk on it. Nasa 3rd na po tayo. Kailangan daw po natin na lakaran at sundin ang lahat ng kautusan at maging isang halimbawa. Maging isang halimbawa po tayo. Let us walk in God's way, not our way, in His way. And we are blessed po pag tayo po ay sumunod sa command ng ating Diyos. Amen po. Alam niyo po, ang sabi rin po sa Deuteronomy, no? 30, verse 16, For I command you today, hindi po bukas, hindi po mamaya, today, now po, no? Today, ang command po ni Lord sa atin is to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His command, decree, and law. Then you will love, and then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Isipin niyo po, ito kagaya nito sa Alaska, hindi ko po alam na ganito rito. Ang balita lang po rito, isang, as I know, na malamig. Pero marami pong pagbabago. Isang taon na po kami rito, nagsaserve kay Lord. Maraming changing. Maraming nangyari. Pero talagang, to God be the glory. Always sasabihin ko, to God be the glory. Purihin ang Diyos. Lahat po nalalampasan. Purihin ang Diyos. Dahil hindi kami pwedeng mag-alala kung meron kaming bahay, meron kaming pagkain, meron kaming lahat. Ang Diyos po ang nagbibigay. Siya po ang nagbe-bless sa amin. Basta po tayo ay sumunod lang sa kanyang covenant, sa kanyang utos o kasunduan po. Amen po. And sabi pa po, is we have to be strong and courageous po sa ating pagsunod sa ating Diyos, sapagkat siya ay ating kasama. Kasama po natin palagi ang Diyos. Sa akin po, alam ko po palagi, always, na nandito ang Diyos.
nag-pray, tulog, kasama po ang Diyos. Hindi niya po kami iniiwan. Tayong lahat, hindi niya po tayo iniiwan. He will never leave us nor forsake us. If we walk, kung lalakaran po natin according to His will, His way, and obey His covenant. Amen po. Sa ating conclusion po, conclusion na po tayo. Medyo mahaba-haba po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam ko po na marami ang makakapag-share po nito. Ang conclusion po natin is talagang our covenant with God never changes. Hindi nagbabago, same before, yesterday, today. His love for us, to all of us, is an everlasting covenant. Hallelujah. Thank you, Lord. Everlasting covenant. Remember niyo po na kasabi ko lang po kanina na talagang kung ang Diyos, pag wala po sa atin ang Diyos, mahirap pong mamuhay nang walang Diyos. Lalo na po, dito po sa Amerika, share ko lang po na yung pong pera nila, ang nakasulat po, God, and to God we trust. Yung po nakasulat sa pera nila. So, they trust God. Yung pong tunay na pagtatrust, yung pagtitiwala ang kailangan. Yung buong pusong pagtitiwala ang kailangan po. Yung commitment natin sa Diyos. Ano po? Tunay na covenant sa Kanya. Dahil pag wala ang Diyos sa ating buhay, is nothing po talaga. Ang connection po natin, we have to remember, no matter what, ang sabi po, conclusion na po tayo ha. Ang sabi po sa Psalms, awit 105, verse 8. Pakinggan niyo po ito. He remember His covenant forever. Natatandaan po ng Diyos. Alam po ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. No? Ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. The word, salita, He commanded for 1,000 generation daw po. Mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng kanyang angkan. 1,000 generation, sa generation to generation to generation. Tayo po lahat na nakatanggap, na-receive na po natin o ni-receive natin si Jesus as our Savior. Ang shield po natin, naka-shield po tayo. May guarantee po, may agreement, may kasunduan, na ang mga as a believer po, meron po tayong tipan, may commitment sa ating Abba Father because of Jesus did sa cross. Dahil tinubos na rin po tayo sa New Testament po, si Jesus lang ang tumubos po sa atin. Ibinigay ni Lord ang kanyang buktong na anak. John 3:16. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ayaw niya pong malayo tayo sa kanya. Gusto na ng Diyos na ang covenant niya sa atin. Antipan niya sa atin, sa ating lahat, ay hindi mawala, hindi mahiwalay. So, binigay niya si Jesus sa atin. So, si Jesus po ang ating daan papunta sa Father, sa Abba Father. And by faith po, na no one can separate us from the love of God, from God's covenant sa ating buhay. Everlasting covenant po tayo. May shield po tayo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Let us pray. Amen po. Hallelujah, Lord God. Jesus,
Jesus. Heavenly Father, mighty God, mighty God. Hallelujah. Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa iyong mga promises, sa covenant mo po sa bawat isa sa amin, O Lord God, sa kasunduan po na niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, kami po ay yung mga pinili, inanoint, nirelease na sinabi na go preach the gospel. Lord, we wanted to follow you. Alisin niyo po ang takot na sa pagsunod po namin meron po kaming pangamba. Alisin niyo po, Lord. Ang mga promises niyo po sa aming lahat ay po ay palaging tumutupad. Patawarin niyo po kami kung hindi man po kami nakakasunod sa mga pangako po namin sa iyo. Lord, we know that you're never changed. You're always the same. Father God, ang prayer ko po sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nandito sa aming midweek service na ito, na makasunod kami sa covenant mo, sa tipan mo, Father God, na ikaw po, O Lord God, ang unahin namin. Makapag-serve din po kami, O Lord God. Lord, napakasarap namin ang salita mo. Napakasarap, Lord, na sumunod. Mahirap man po, pero makakaya namin lahat dahil ikaw po ang aming kasama. With us. Always with us. Walang makakapaghiwalay po sa aming kasunduan sa iyo at ipangko namin sa iyo, Lord. Hirap-hirap man po, kahit ano po ang mangyari, O Lord God, ikaw po ang aming Diyos na buhay. Lord, ang prayer ko po that makasunod kaming lahat. Use us, Father God. Bless us and use us to be a blessing. Lord, marami po ang ma-harvest, pero ang nag-harvest po po Lord, we are here. Send us, O Lord God. Be useful to other. Maraming salamat po sa gabing ito, O Lord God. Maraming salamat, Holy Spirit. Maraming salamat po sa lahat. Binibigay mo po sa amin. Thank you, Father God. Taas ko po ito na ikaw po ang aming kasama. In Jesus' name. Muli po, magandang gabi na sana po makapag-sharing po tayo. Marami pong ibig sabihin God's covenant. Bless po sa ating lahat and bless I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.